Gumuho ang isang landfill sa Cebu kamakailan. May mga binawian ng buhay, mayroon din namang nakaligtas. Saksihan natin ang mga dinanas na hirap ng mga rescuer na sa kabila ng masangsang na amoy ng basura ay matagumpay nilang nahanap ang lahat ng nawawala. Noong January 8, bandang hapon, gumuho ang malaking bahagi ng landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. Libu-libong tonelada ng basura ang bumagsak sa loob lamang ng ilang segundo. Mga sanitation worker ang nasa loob ng site, umaasang makauuwi sa kani-kanilang pamilya. Pero sa isang iglap, ang hanap buhay nila ay tila naging kanilang libingan. Landslide gitu deh gitu. Luya, urut gitu ke mata dan nagwan. Hah? Nah, ada dong itu sih dong, urut gitu dong. Sepatu ala mga bata saren dito sud. Ayaw lagi magkuhan dia kay kanao, grabe. Ang uban naka-cut ka sa tugba. Bungkag gid. Sa ato mo sulod, Dong, grabe dong nabungkag dong. Grabe. Ato na mga bata dong sulod ba? Hoy! Sus. Wow, bungkag ito nan, oh. Hoy! Woo! Grabe lang siya, dagang ipatayan na ba? Dagang surong ka. Grabe yung ruto. Tabunan yung opisina. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, bumigay ang lupa. We have this earthquake in September, and this earthquake has actually shaken the ground all over Cebu. And we believe that during that earthquake, there is somewhat an alteration of the ground. But during the interview, conversations with the management, right after the earthquake, they actually visited the area, they checked everything, they surveyed everything, there's nothing irregular. Then came the Typhoon Tino. Typhoon Tino, the wind is not much, but the water is so heavy, daghan dako kayo. And there was a rainfall going down, and then of course naigo to ang landfill. And a landfill is like a sponge, mura ba siya spongha ba? So when the rain goes down, it actually traps the rain, and it slowly flow or percolate towards the ground. So I think that's the thing. It softens, and then eventually, that's what we suspect, that in January 9, mo na nag-landslide. That is just the conversations that we able to come up na nanghitabo, because mauna na gitanaw nato dito dapita. Libo-libong tonelada ng basura ang tumabon sa mga manggagawang naghahanap buhay dito. We're hoping that we still have people who are alive, so that's why we continue to be on this rescue operation. Nung nalaman namin, sir, yung balita, sir, na may gumuho po na landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City, kami po yung nakahanda, sir, preparado. Lahat ng kagamitan pang search and rescue, nakaprepare na po, sir. Pero ang tunay na laban ay hindi lamang sa pagguho, kundi sa bawat segundong lumilipas para sa mga nawawala. Sa Coast Guard K9, sir, sa namin, naka-retrieve po tayo, sir, na
pitong kadaver. Hindi ito ordinaryong landslide. Ito ay kombinasyon ng malambot na lupa at bulok na basura na nagpahirap sa pagpasok ng mga rescuer. I had a meeting with families. They were saying that it's very slow, and I told them these are the following reasons. Number one, we understand that there are people that are trapped inside that has life. Buhay pa sila, and the building is actually metal building. All of the parts are interconnected to each other. Now, if we want to bring the structure up, certainly they will be in the middle. So makuan sila, mapiit sila. So that's why, according to the command center, we go very slow and very careful. We cannot just simply cut the pieces because number one, there is actually gas spewing. If we have the big spark, then it will catch fire. Then that would be very disastrous to the people who are trapped and at the same time to our rescuers. Walang semento, puro bakal, basura, at istrukturang madaling gumuho. Yung structure ng facility, sir, is still truss, sir. Lahat po ay bakal, wala pong simento. Ang bawat galaw ng heavy machinery ay maaaring magdulot ng panibagong pagguho. Dagdag pa ang panganib ng sakit mula sa kontaminadong tubig at basura. Limitado ang kanilang bisibilidad dahil sa ulan at kawalan ng kuryente sa gabi. Napakadelikado po, kaya po si Incident Commander ay lagi pong nagpapaalala sa amin sa safety namin as a rescuer, sir. So lahat ng galaw namin, sir, ay lagi pong ingat lang po talaga, sir. Sa gitna ng bundok ng basura, isang mahalagang kakampi ng PCG ang kanilang K9 units. Ang amin pong na-experience, sir, kami po ay nakakatulong sa paghahanap dahil sa aso natin, sir. So, doon po, sir, sa aso natin, may nahanap po tayo na mga cadaver, sir. So, nadidetect po nila yan. Yun po ang sir, na yung bagay na yun ay napakalaking tulong sa mga biktima, sir, na mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. Kahit sa gitna ng matinding baho ng basura, kayang tukuyin ng aso ang amoy ng tao. Tama po kayo na napakahirap. Malaking challenge po sa amin, lalo na sa aso namin, sir, malaking challenge po. Pero nakukuha po namin, sir, dahil naiba po ang baho ng tao, sir, kumpara sa basura. Nadi-differentiate po niya yan, sir. Sa unang araw ng operasyon, may indikasyon agad ang K9. Nung pagdating namin, sir, kami po ay nag-check-in sa Incident Command Post, and then may kaunting briefing or meeting, and then pagkatapos noon, kami na po ay sumalang doon sa ground zero, sir. At doon ay may nakita po tayong nag-i-indicate po yung aso natin at nalaman na mayroong laman na 3 tao, sir. Pero wala ng survivor. Kasamang palad, sir, hindi na po sila nag-survive, sir. Lahat po sila ay nawalan po ng buhay, sir. Umabot ng 12 araw ang operasyon. Halos araw-araw, mahahabang oras. Yung trabaho po natin, sir, ulan at init, sir. Nagtatrabaho po tayo. Tuloy-tuloy yung operation, sir. 24 hours operation, sir. Habang tumatagal,
mas lalong nagiging mahirap ang paghahanap. Ang mas challenge talaga sa amin, sir, yung patapos na yung operation, sir, kasi madami na pong nahuhukay na nakukuha ng mga biktima. At the same time, sir, na nagsisimula na pong yung biktima, sir, baga nasa decomposition stage na, sir. So kumakalat na po yung mga baho, sir, at nag-spread na, sir, gawa ng may tubig sa ilalim, sir. Lahat ng katawan kailangang hukayin. Lahat po ng nahanap namin ay kailangan po na hukayin. Kailangan po, sir, na gagamitan ng heavy equipment, sir, para lang makuha doon sa kinalalagyan ng biktima, sir. May mga heavy equipment, sir. Mayroon tayong crane, sir, na ginagamit. May mga backhoes, sir. Mga tools and equipments ng ibang mga responder, sir. Sa kabuuan, 7 cadaver ang na-retrieve ng PCG K-19. 7 pagkakataon na kinailangang ipaalam sa pamilya na wala nang uuwi. Tinanong ang mga rescuer, paano nila kinaya? Sa part ko, sir, bilang isang SAR, sir, itong sa Binalaw, sir, ay pang-7 ko na po ito na SAR operation. So sa lahat ng operasyon na naranasan, sir, ito yung nakikita ko, sir, na pinakamahirap at napaka-challenge sa amin, sir. Bilang isang SAR team, sir, sa aso namin, napakalaking challenge, sir. Kasi naiiba po siya sa lahat ng mga scenario, sir, na experience ko. Napakahirap kung tingnan mo, sir, pero yan po ay hindi na namin po iniisip yung hirap. Kami po ay tuwing lalakad, sir, nag-uusap kami, sir, kung paano gagawin. Ina-assist namin yung area. So doon, sir, doon po naging successful yung trabaho natin, sir. Nakakahanap tayo. At the same time, sir, sa tuwing kami ay alis, nagdadasal po kami. May mga meeting with incident commander, sir, at sa kasama namin yung mga responder, sir. Makikita po natin, sir, yung lungkot ng pamilya, sir, na yung hindi pa nakikita yung pamilya na, sir, pero nung nakita nila, sir, sila po ay nagpapasalamat, sir, na sa tulong namin, malaking pasasalamat na, sir, na nakita po yung mga pamilya nila, sir. Hindi na para sa kanila ang ginagawa nila, kundi para sa mga naiwanan. Nakakalungkot tingnan, sir, yun yung nagiging motivation namin, lalo na't makikita namin yung mga pamilya, sir, na nag-aabang. So yun yung nagmo-motivate sa amin na sana lahat ay makikita ng as soon as possible, sir. Kasi po nakakalungkot tingnan yung scenario, sir, na ganun kadami ang natabunan, sir, at ganun kahirap ang sitwasyon, sir. So makikita mo talaga sa pamilya na, sir, na ang lungkot-lungkot na, kaya po kami ay hindi na namin iisip kung ano may yung hirap. Ang gusto lang namin na bigyan ng yung mga pamilya, sir. Hindi na po yung lungkot nila, sir, na nararamdaman ay mababawasan. Matapos ang matagumpay na retrieval operation, nag-pack up ang PCG K-9 unit. Tapos na ang kanilang misyon. Sa bawat hukay, hindi lang basura ang nakukuha. May mga piraso ng damit, tsinelas, at mga gamit sa bahay. Bawat gamit na makuha ay nagpapaalaala na may buhay na nakabaon sa ilalim. SOP po namin, sir, nung pagkatapos ng pagkatapos ng mission, sir, ay magkakaroon po ng debriefing, sir, para po matugunan kung ano man yung pagkukulang o ano man yung na-experience namin, sir, para sa susunod na responde namin, sir,
yung mga dapat naming kakailanganin ay matugunan na po, sir. Sa gitna ng pagod at panganib, walang sumusuko. Ang mga rescuer, kahit puyat at gutom, ay patuloy sa pagkayod. Ang hirap ng operasyon ay hindi lang pisikal, ito ay emosyonal na nagpapahirap sa lahat ng saksi. Noong January 18, natagpuan na ang lahat ng 36 na biktima. Lahat ay sanitation workers na tinabunan ng insidente. Nakita na po lahat yung missing, sir. So, over na po doon sa management yung ano, sir, yung ground zero, sir, kung saan kami nagtatrabaho, sir. Ngunit sa kabila ng hirap ng rescue operation, nakita ang bayanihan, ang pagkakaisa. Sa ating mga kababayan, lagi po tayong mag-iingat, lagi po tayong handa kung ano may yung sakuna na darating. Sa amin sa Coast Guard Canine SAR Team, kami po handa na tumulong kung ano man yung mga sakuna na darating sa atin. Sa abot na aming makakaya, sir. Mayroon po tayong mga SAR dog at handler na pagdating sa mga ganong sakuna, sir, ay may kakayahan na tumulong, sir. Sunod-sunod ang mga insidente ng paglubog ng ilang sasakyang pandagat noon lamang nakaraang buwan. Saksihan natin ang mga pangyayaring naganap sa mga insidenteng kinasasangkutan ng mga sasakyang pandagat. Sa loob lamang ng isang linggo, 2 malaking insidente sa karagatan ang nangyari sa bansa sa buwan ng Enero. Tulong, lumulubog na yung lansa namin. Ang ML City Noor sa Tawi-Tawi at ang MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Sa gitna ng modernong teknolohiya, bakit tila hindi pa rin tayo ligtas sa hampas ng malalaking alon? Noong Enero 2026, Lunes, ang wooden-hulled vessel na MLCT Noor ay lumubog sa pagitan ng mga munisipalidad ng Simunul at Bungao sa Tawi-Tawi. Maliit na lansa lang po. So, yung nag-happen po is, yung papunta kami doon sa sa Bungao, may stopover pa rin. May stopover po yun bago papuntang Bungao, so doon sa Tubigindangan. So doon kasi yung yung Coast Guard, yung station ng Coast Guard. So ayun, pag doon na kami sa Tubigindangan, nag-stop over, nagpa-clear yung lansa para makapunta sa sa Bungao. So clear naman po ng Coast Guard doon sa Tubigindangan. Tapos doon po may sumama pa sa amin mga passenger puntang Bungao kasi yung sa araw na yon malakas kasi yung alon. Tapos yung lansa doon sa Tubigindangan hindi po bumiyahe kasi nga malakas yung alon. So yung mga passenger niya po ay sumabay sa amin papuntang Bungao. So ayun, after pag-alis namin po doon after mga 20 minutes, doon na nung nangyari yung lumubog yung lansa. Kasi po dahil sa alon. Yung alon kasi parang taas na, tapos yun, yung lansa always pumabagsak sa alon, kaya yun na nabutas yung unahan ng bangka ng lansa po. Pag butas ng
unahan ng lansa, yung mga pasahero po pumunta na sa likod. And then doon na po, after mga 1-2 minutes ganyan, bigla na lang po lumubog yung lansa kasi nga malaki yung butas niya sa loob, sa unahan. Doon na po, yun na yung magpanik na yung mga tao. Yung iba, yung ako, tumalon na ako sa likod. Then yung mga iba sa maunahan, and then yung iba hindi na umalis sa lansa. Doon na lang sila naghintay sa rescue. Yun po yung nangyari. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa kasagsagan ng malakas na hangin, hindi kinaya ng unahang bahagi ng bangka ang laki ng alon na umabot sa 3 hanggang 4 na metro. Maraming pasahero ang nailigtas na hindi nakasuot ng life jacket. Parang normal na nga sa tao dito yung mga alon dyan. Yun lang talaga nagkataon na nasira yung yung unahan, nabutas yung unahan ng bangka. Hindi po kami nagsusuot ng life vest. Ngayon lang ata parang nag-stick na sila, so pinapasuot talaga yung life vest. Bagamat walang namatay sa oras na yon, 5 pasahero ang isinugod sa ospital dahil sa matinding trauma at pagkapagod. Ilang araw lang ang lumipas, mas malaking insidente sa karagatan ang sumunod. Ang MV Tricia Kirsten III, isang barko o roll-on roll-off vessel, ay lumubog sa karagatan ng Basilan habang lunan ang daang-daang pasahero at mga sasakyan. Pagsapit ng 1:50 ng madaling araw ng January 26, sa gitna ng dilim, malapit sa Baluk-Baluk Island sa Basilan, isang distress signal ang natanggap ng Philippine Coast Guard mula sa MV Tricia Kirsten III. Posible raw na yung lashing bumigtas. That will be part of the investigation. Nakita niyo rin po yung ganung angulo ngayon? We are not discounting any possibility. Kaya po ang kautusan sa atin ng ating secretary is to conduct full-blown investigation. We will not leave a stone unturned. We will look at everything. 316 ang nakaligtas at mayroong mga namatay, kabilang dito ay sanggol. Ayon sa PCG, kung pagbabatayan ang dokumentong isinumite, hindi overloaded ang barko. Pero bakit mabilis itong lumubog? Ito na ang pangalawang malaking insidente sa rutang ito matapos ang sunog sa Lady Mary Joy 3 noong 2023. Agad na sinuspende ang operasyon ng buong passenger fleet ng Allison Shipping. Ang ginaground po natin ngayon is passenger fleet ng Allison Shipping Lines. Yan po again, the maritime safety pagdating po sa pasahero is not optional. It's non-negotiable. Alam ko po na may mga ibang pasahero na meron sigurong maapektuhan dito. Kaya po gumagawa kami ng pamamaraan sa tulong din po ng Marina at Coast Guard how to address the situation. Kaya mag-i-issue sila ng special permits para sa mga ibang shipping lines na interesado at seaworthy. Doon sa mga lugar talaga, sa mga ruta na wala talagang ibang interesado, the Coast Guards are ready to provide libreng sakay. Kaya ang tunay na nangyari sa gitna ng mga malalaking alon. Ano ang mga sandaling hindi nakita ng publiko? Kasi yung nangyari doon, parang hihimitayin na ako dahil sa alon. Sabi ko, pagtatagal pa to ng mga 20 minutes, wala na akong buhay. Abangan ang salaysay ng mga survivor sa susunod na episode ng Lifesaver. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Tuwing tayo ay babiyahe, nakita naman natin ang nangyaring mga insidente na mga nagpalubog sa mga sasakyang pandagat na naging dahilan sa pagbuwis ng buhay ng ilan sa ating mga kababayan. Sana po tuloy-tuloy tayong nag-aaral ng pag-iingat
sa ating mga pagbiyahe. At yung nangyari naman sa Cebu na pagguho ng isang landfill, nagsasabi ito na kailangan nating maging handa sa iba't ibang uri ng sakuna. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kaming matutong muli ng pag-aaral ng first aid at iba't ibang paghahanda sa mga sakuna. Dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po, ako si Benedict Galasan.